Isa na namang astig na 2026 movie ang tatampok nating pelikula ngayong araw mga Juan. Ito ay ang Tagalog recap natin ng Scream 7 na isang thriller crime horror na siguradong ika-e-enjoy niyong lahat na panoorin. I'm gonna make everyone you love suffer. While you watch. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Sa Woodsboro, California, ang magkasintahang fan ng stab movie series na sina Scott at Madison ay nagtungo sa abandonadong bahay ni Stu Macher matapos kumalat ang bali-balitang nakasurvive si Stu mula sa paghagis rito ng TV sa ulo noon. Pagpasok sa loob ng dalawa ay nakita nila sa daan ang mga guhit sa sahig ng mga napatay noon sa nakaraang stab movie. Ngunit matapos gumamit ni Madison ng palikuran ay hindi na niya makita si Scott sa paligid. Nang biglang nakaharap ni Madison ang Ghostface Killer ay mabilis na tumakbo siya at nakasalubong niya sa pinto si Scott. Pero napansin ni Scott na isang movie prop statue lang pala ang Ghostface roon na kinamangha nila. Kalaunan sa patuloy na paglilibot ng magkasintahan sa bahay ay napunta sila sa kusina at tinawagan sila ng Ghostface Killer. Bilang tradisyon sa pagbisita sa bahay ni Stu ay nagtanong ang Ghostface kina Scott ng mga trivia mula sa movie series kundi ay papatayin niya sila. Pero dahil malaking tagahanga ang dalawa ng mga pelikula ay nasagot nila ng tama ang mga trivia. Pagkatapos ay lumabas saglit si Scott ngunit biglang tinawagan si Madison ng Ghostface sa cellphone niya at sinabing papatayin siya nito pero inakala ng babae na yun ang boyfriend niya. Ilang saglit ay hinanap uli ni Madison si Scott sa bahay at labis na nagulat siya sa lalaki dahil sa pagsuot niya ng Ghostface costume. Subalit ang tunay na Ghostface ay nagpanggap na estatwa ang Ghostface at mabilis na tinapos nito si Scott. Inatake naman si Madison ng Ghostface pero matapang na kinalaban ng babae ang killer hanggang sa maitulak niya ito mula sa taas ng hagdan at kumapit siya sa isang chandelier. Subalit hindi nagtagal ay nakabitaw sa chandelier si Madison at sinaksak siya ng Ghostface mula sa baba. Sinimulan naman ng Ghostface na sunugin ang bahay at nagsaboy siya ng gas kay Madison upang sunugin rin ang babae. Pagkatapos ay lumabas roon ang Ghostface habang nasusunog ang buong bahay ni Stu. Sa kasalukuyang yon ay habang nasa kwarto ang dalagang si Tatum ay palihim na pumasok sa bintana ang boyfriend niyang si Ben. Pero nang sinimulan ng dalawa ang mainit na pagmamahala nila ay biglang pumasok ang ina ni Tatum na si Sidney Prescott at inis na pinalabas nito ang binata ng bahay nila. Pagkatapos ay sinabihan ni Sidney si Tatum na wag agad ibigay ang buong tiwala sa boyfriend niya katulad ng nagawa niya noong dalaga rin siya. Kalaunan pagbalik ni Sidney sa silid nila ng asawa niyang si Mark ay naalala nila ang mga nakaraan nilang dalawa at sila ang nagkaroon ng mainit na pagmamahalan. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Kinaumagahan si Tatum kasama ang mga best friend niyang sina Chloe at Hannah ay sinakay ni Ben sa kotse nito papunta sa eskwela nila. Samantala bago pumasok si Mark sa trabaho bilang pulis ay binisita niya ang ginagawang garahe ng bahay nila. Hindi nagtagal ay habang nagpa-practice sina Hannah ng stage play sa school ay kinontrol ni Ben ang wire ng dalaga upang bumangga siya sa mascot ni Tatum at sa isang istruktura sa tabi. Ngunit pinagalitan si Tatum ng drama teacher nila nang dahil sa pangit na pag-arte niya na di katulad ng galing ng ina niya noon. Maya-maya ay nagtungo si Sidney sa trabaho niya bilang manager ng isang coffee shop at binisita siya roon ng kaklase ni Tatum na si Lucas at ang ina nitong si Jessica. Pagkatapos ay binigay ni Sidney sa kahina-hinalang lalaki na si Carl ang order nitong kape. Kalaunan ay nakatanggap si Sidney ng tawag mula sa isang lalaki na gumagamit ng voice changer upang magaya ang boses ng Ghostface pero hindi na nagulat rito ang babae. Subalit mula sa video call ay binunyag ng Ghostface na siya pala ay si Stu Macher na nakasurvive mula sa nakaraang trahedya at sinabi pang kasalukuyang nasa school siya ni Tatum upang patayin ang dalaga. Nagmadali namang nagtungo si Sidney sa eskwelahan habang sinasabihan si Mark na magpunta rin sa lugar. Sa kasalukuyang yon ay patuloy na nagpractice si Hannah habang ang classmate niyang si Aaron ang nagkokontrol ng lubid niya. Ngunit napansin ni Hannah na biglang nawala si Aaron sa control room at namatay ang mga ilaw sa teatro.
Pagkatapos ay lumapit ang Ghostface Killer kay Hana na hindi matanggal ang cable sa bewang at hiniwa nito ang mga kamay niya ng ilang beses bago walang awang hiniwa ang katawan niya. Pagdating naman ni Sydney sa teatro ay binaril niya ang Ghostface ngunit agad na nakatakbo ito palayo. Ilang saglit ay nag-imbestiga sa teatro ang mga kapulisan habang sina Tatum ay labis na nagulat at nalungkot sa sinapit ni Hana at Aaron. Kalaunan ay pinaliwanag ni Mark kay Sydney na sigurado ang kapulisan na hindi si Stu Macher ang may kagagawa noon at isang deepfake AI ang mukha ng tumawag sa kanya kanina. Maya-maya pag-uwi ng pamilya sa bahay nila ay agad na sinimulan nilang mag-impake upang makaalis ng syudad. Subalit dumaan ang Ghostface mula sa attic at nang napansin ni Sydney na namatay ang mga ilaw sa bahay ay laking gulat ng mag-asawa na makitang bihag na ng killer ang anak nila. Nasabi naman ni Sydney sa Ghostface na paalisin si Tatum kapalit ng buhay niya pero pagbitaw ng killer sa dalaga ay matapang na kinalaban nito ni Mark. Ngunit dahil sa gilas at lakas ng Ghostface ay nagawa nitong mahulog si Mark sa hagdan na kinawalan niya ng malay. Pero bago maabutan ang mag-ina ng Ghostface ay nagmadali silang nagtago sa safe room ng bahay nila. Pagkatapos ay bago mawasak ng killer ang pinto ng safe room ay dumaan sina Sydney sa loob ng pader. Subalit agad na napansin ng Ghostface na dumadaan sa loob ng pader ang mag-ina at pinagsasaksak nito ang pader ng ilang beses. Pero nagawang mapalo ni Sydney ng baseball bat ang kutsilyo ng kalaban at hindi na ito mabunot ng killer. Nang nagkamalay naman si Mark ay matapang na kinalaban niya uli ang Ghostface sa labas ng bahay nila habang sina Sydney ay lumabas sa likod. Hindi nagtagal ay nagawang matulak ni Mark sa kalsada ang Ghostface at biglang nasagasaan ito ng van ng reporter na si Gale Weathers. Labis na natuwa naman si Sydney na makita muli ang kaibigan pero kasama ang mga interns ni Gale na sina Mindy at Chad ay agad na nag-cover sila ng report sa insidente. Pagkatapos ay tinanggal ng mga pulis ang maskara ng Ghostface ngunit ito pala ay ang lalaking si Carl na umorder ng kape sa coffee shop ni Sydney kanina. Ilang saglit ay ayon sa investigasyon ng mga pulis ay isang takas sa kalapit na psychiatric hospital si Carl. Subalit labis na nagtataka si Sydney kung anong motibo sa pagpatay ng lalaki sa kanila dahil hindi nila ito kilala. Maya-maya ay inimbitahan ni Sydney si Gale sa bahay nila. Pinaliwanag ni Gale na matapos ang nakaraang patayan na nangyari sa bahay ni Stu ay maraming reporter ang nagtungo roon pero naisipan niyang magpunta sa bahay ng kaibigan. Kinumbinsi naman ni Gale si Sydney na pagtulungan nilang alamin ang nasa likod ng lahat ng iyon dahil hindi ito titigil na tugisin siya. Sa sunod na araw ay nagtungo sina Sydney at Gale sa Fallbrook Psychiatric Hospital at nakaharap nila ang supervisor na si Marco. Ayon kay Marco ay pasyente nila si Stu Macher at pinangalanan nila siyang John Doe dahil hindi kilala ng lalaki ang sarili mula nang mawala ng memorya nang dahil sa paghagis sa ulo nito ng TV noon. Ngunit bago mapalaya si John sa institusyon nakaraan ay naging malapit na kaibigan nito si Carl. Ilang saglit ay naisipan ni Sydney na magpa-interview sa TV show ni Gale upang matukso nila si Stu na tumawag uli sa kanya at matrack nila ang lokasyon nito. Samantala si Mindy ay nasabi kay Tatum na dahil palaging may personal na koneksyon ang killer sa target nito ay minungkahi ng babae na ipunta ang lahat ng kaibigan niya sa isang lugar. Naisipan naman ni Tatum na dalhin ang lahat ng mga kaibigan niya sa tavern ng magulang ni Chloe at maaga nilang sinarado ang tavern. Maya-maya ay hinanap ni Mark si Tatum hanggang sa mapunta siya sa ginagawang garahe ng bahay nila. Subalit mabilis na inatake roon si Mark ng Ghostface at pinagsasaksak siya ng killer ng ilang beses. Samantala nang naitanong ni Gale kay Sydney kung nangangamba ba siyang maipapasa niya sa mga anak niya ang mga trauma na naranasan niya noon ay inis na tinapos ng babae ang interview. Hindi nagtagal ay tumawag nga si Stu kay Sydney subalit siya na mismo ang nagbunyag ng lokasyon niya na nasa labas siya ng tavern kung nasaan si Tatum. Nagmadaling lumabas ng gusali si Sydney ngunit hindi niya mabuksan ang kotse niya kaya't napilitan siyang tumakbo papunta sa tavern. Samantala sina Tatum na napanood sa TV ng tavern ang interview ni Sydney ay pinakiusapan si Ben na ihatid siya sa gusali ng TV station upang makausap ang ina. Ngunit pagsakay ni Tatum sa van ni Ben ay nakita niyang gumagawa pala ang lalaki ng deepfake video ni Stu at inakala niyang siya ang killer kaya't pinalo niya ito sa ulo bago lumabas ng kotse. Pagkatapos ay nakaharap ni Tatum sa daan ang panibagong Ghostface at tumakbo siya palayo rito. Ngunit nang sumigaw ng tulong si Tatum sa kalsada ay walang nakarinig sa kanya dahil sa nagaganap na curfew sa syudad. Ilang saglit ay napalo ni Tatum ang ulo ng Ghostface at nagtago siya sa isang tabi. Nilapitan naman si Tatum ni Ben ngunit mula sa likod ay mabilis na sinaksak siya ng Ghostface ng maraming beses pero agad na tinulak ito ng dalaga sa katabing gusali. Pagbangon ng killer ay nagmadaling tumakbo si Tatum palayo rito hanggang sa makapasok siya sa coffee shop ng ina.
Pagkatapos ay tinext ni Tatum kay Sydney ang kasalukuyang lokasyon niya. Sa kasalukuyang iyon ay napansin ni Chad na nakalock ang mga pinto ng tavern, ngunit habang nasa kusina si Chloe ay biglang namatay ang mga ilaw at inatake siya ng isa pang ghost face. Nang lumapit sina Chad at Mindy kay Chloe ay mabilis na napatumba sila ng ghost face. Si Lucas naman ay matapang na sinugod ang killer sa kusina, ngunit lumabas siya roon na malubhang nasaksak sa tiyan. Pagkatapos ay patuloy na inatake si Chloe ng ghost face at nagawa siya nitong mahulog sa table kasabay ng napakaraming baso na kinamatay niya. Kalaunan ay gumapang palayo si Lucas, ngunit binuhat siya ng ghost face at walang awang itinarak ang ulo ng binata sa matalas na beer tap ng tavern. Hindi nagtagal ay napansin si Tatum ng ghost face sa loob ng coffee shop at mabilis na nagkulong ang dalaga sa opisina ng ina. Pagkatapos ay tinawagan ni Sydney ang anak upang ipabukas sa kanya ang vault ng opisina at kunin roon ang baril. Dahil naman nakikita ni Sydney sa CCTV camera ang mga galaw ng ghost face ay ginabayan niya ang anak upang mabaril nito ang killer habang nasa loob ng opisina. Sinabihan pa ni Sydney si Tatum na upang tuluyang matapos ang ghost face ay barilin niya ito sa ulo, subalit agad na bumangon ang killer at malakas na hinampas nito ang dalaga sa pader. Pilit na lumaban si Tatum sa killer, ngunit biglang sabay na sinugod siya ng dalawang ghost face. Kalaunan pagdating ni Sydney sa lugar ay tinawagan siya ng killer at sinabing mahahanap niya sila sa bahay nila. Hindi nagtagal pagbalik ni Sydney sa bahay ay nakumpirma niyang gumagamit nga ng deepfake AI ang killer habang pinapakita nito sa mga TV ang ilang mga ghost face killer noon pati na si Dewey upang magbitaw sa babae ng mga masasakit na salita. Pagkatapos ay nahanap ni Sydney si Tatum sa likod ng bahay na bihag ng ghost face at binunyag ng killer na ito pala ay si Marco na kinagulat ng babae. Nilabas naman ni Marco si Mark na buhay pa rin kahit pa nagtamo ito ng maraming saksak at binunyag ng isa pang ghost face na ito pala ay ang kapitbahay nilang si Jessica na mas lalong kinagulat ni Sydney. Nagtakang natanong naman ni Sydney kay Jessica kung bakit niya ginagawa yon sa pamilya niya. Pinaliwanag ni Jessica na dahil nagtagumpay si Sydney na protektahan ang sarili mula sa mga nagtangkang pumatay sa kanya noon at dahil sa nasulat niyang libro ay na-inspire siyang maging palaban. Hanggang sa nagawang mapatay ni Jessica ang abusadong asawa niya at kanina lang ay pati ang anak niyang si Lucas. Kalaunan ay napunta si Jessica sa Fallbrook Institution pero doon niya nakilala sina Marco at Carl. Ngunit ngayon ay plano ni Jessica na si Tatum na ang magiging panibagong final girl katulad sa stab movies dahil ipaparanas niya rin sa dalaga ang mga matitinding nangyari kay Sydney noon. Pero sa patuloy na pagpapaliwanag ni Marco at Jessica ay ginamit ni Mark ang naitago niyang patalim upang tanggalin ang gapos ni Tatum sa mga paa. Nang inatake ni Tatum si Jessica ay mabilis na binaril ni Sydney si Marco sa ulo at sinundan niya si Jessica sa loob ng bahay. Nagkaroon naman ng napakatinding sagupaan sina Sydney at Jessica pero sa gitna ng mainit na pagtutuos nila ay biglang binaril ni Tatum ang kalaban na kinabagsak nito. Subalit nang nilapitan ni Tatum ang ina ay mabilis na nawala si Jessica sa harap nila. Pero nang susugod uli si Jessica kina Sydney ay sabay na pinagbabaril ng mag-ina ang killer hanggang sa tuluyan nila itong matapos. Ilang saglit ay sinakay ni Sydney si Mark sa ambulansya habang sina Chad at Mindy na mga nakasurvive sa atake ng Ghostface ay hinayaan ni Gail na mag-cover ng report sa bahay ni Sydney. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Sydney sa anak na pinangalanan niya siyang Tatum mula sa best friend niya noon na si Tatum Riley na walang takot at may napakalakas na loob. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.